Panoorin nyo ito ha, matindi itong balita nito. Tawan-tawa ako dito, grabe sabi ko. Sablay talaga to si Marcos. Oh. Sablay talaga to si Marcos. Given our different national conditions, we do not always see eye to eye with each other. And it is normal for the two leading economies of the world to have frictions now and then. And in the face of winds, waves, and challenges, you and I... Naging babae si Xi Jinping. Hindi. Ini-interpret lang ni nung babae yung sinasabi ni Xi Jinping, ha? Ini-interpret niya. Baka lang sabihin ninyo, ba't naging babae si Xi Jinping? Hindi. Ini-interpret lang niya. Okay, talay. At the helm of China-US relations should stay the right course and ensure the steady sailing forward of the giant ship of China-US relations. I always believe that China's development goes hand in hand with your vision to make America great again. Over the years, I have stated in public many times that China and the United States should be partners and friends. The world today is confronted with many tough problems. China and US can jointly shoulder our responsibility as major countries. Grabe, no? Friendship sila, no? Friendship sila with America. Tingnan nyo yung sasabihin ni Trump, ha? Pakinggan yung sasabihin ni Trump. And work together to accomplish more great and concrete things for the good of our two countries and the whole world. It's a great honor to be with a friend of mine, really for a long time. A friend of mine. Gago! Samantalang tayo, si Tariela, ajit na ajit. Gustong mangagat. Diba? Si Tariela, galit na galit. Tapos yung feeling kakampi natin na Amerika, sabi nila, a friend of mine for a longest time. Patay tayo dyan. Now, if you think about it, the very, very distinguished and respected President of China, and we will be having... Ano ba yan, Marcos? Ano na? Anyari? Friendship sila. Tapos ikaw away ka ng away sa China. Patay tayo dyan. Gago! Ano na? So para kang pinahiya ni Trump. Hindi, to. Para kang pinahiya ni Trump. Ikaw, dyan sa ASEAN, bumuka yung bunganga mo at bumanat-banat ka sa China habang si Trump, pinuri pa ang China, pambira, oh. Para ka tuloy pinahiya, lantaran. Hindi, isipin mo ha. Ito yung senaryo. Itong ASEAN na ito ay kaganapan kung saan inaayos ang lahat ng sigalot sa diplomasya, sa diplomatic Ito tayo parang siga, putang ina. Matapang kami, kampi namin ng Amerika. Eto kami. O, ganyan ang dating natin, siga-sigaan. O, tas nagsalita na. Akin ang mikropono. Tabi kayo lahat dyan. Etong kasing China na to. Inaano kami, kaya may kalabang kami. O, di ba? O. Ano nangyari? Biglang pagbaba niya, nag-usap yung dalawa, China at Amerika. Sabi ng Amerika, my good friend, you are really respected and we would continue our friendship. Ano implication nun, Brad? Parang sinabi kay Marcos, hoy, psst, tigil ka nga dyan. Yung kadaldalan mo, isang kawalang yaan. Tumahimik ka, magkaibigan kami nito. Di ba? Parang ganun eh. Yes, of course, hindi ganyan ang pagkasabi. Pero, pambihira. Pagkatapos mong talakan yung kaaway mo, na tapos yung kakampi mo, pinagmamalaki mong kakampi mo, yung kakampi mo pala biglang sasabihin doon sa
kaaway mo, uy, friends tayo ha, we're good friends, we respect each other, we love you. Atay ka dyan. Some discussions. I think we've already agreed to a lot of things, and we'll agree to some more right now. But President Xi is a great leader of a great country, and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time. Ay, nako, yan na nga yung sinasabi natin eh. Wait lang po, wait lang po, importante. Chotomate, chotomate. Diba? Ay, nako. Anyway, ito nga, kaya nga alam mo ito, may papakita ko sa inyo ha. Ito, napaka-importante itong video na ito eh. Tingnan nyo, ito. Marcos just made a huge mistake blasting Alam mo, China. nagulat. Kasi sabi nila sikat daw to. Although, pasensya na ha, hindi ko po kasi napapanood ito. Pero ang ganda po nung punto niya. Ako yung punto niya yung maganda eh. Tama yung punto niya dito eh. Kasi ito ito yung naging headline sa mga pahayagan sa international. Ito yung naging headline. Nagsalita tuloy, nagkomento to talaga. Marcos just made a huge mistake blasting China in the ASEAN summit. What is your goal in blasting China on national television for the international community to see? And anyone who disagrees with me does not know anything about ASEAN or its history at all. ASEAN has always settled disputes in a very peaceful and harmonious manner, never discussing things or never confronting other countries publicly. When China and Vietnam clashed over the Paracel Islands in the 1970s, they did not publicly humiliate one another. They settled it quietly. When the world was condemning the junta or the military coup in Myanmar, ASEAN did not publicly condemn. They sent envoy and dealt with it peacefully. These are countries that genuinely want the dispute to be settled. Marcos is doing the opposite. The Philippines is doing the opposite. So ito, nagbibigay siya ng halimbawa na sinasabi niya nga na yung mga dati daw, kaya nga nagkaroon ng ASEAN eh. Parang ito yung pagtitipo natin at pag-usapan natin ng mga sigalot, ng diplomasya natin, itong bawat isa. Pero ano ginawa ni Marcos? Marcos blast China in Asian Summit. Ano ka ba, Brad? Again, hindi natin kinakampihan ng China. Hindi. Pero ilagay mo sa lugar. Yang lugar na yan, para magkaroon ng diplomasya at mag-usap-usap tayo, ayusin natin to. Tapos puputakan mo? Tapos yung kakampi mo na supposedly dapat puputak din kasama mo, pinuri-puri pa yung kalaban mo? Kahihiyan, di ba? The Philippines is always an outlier. Every single country in ASEAN is not doing what Marcos is doing. Remember, the most powerful in the room is not the loudest in the room. It's the one who's the most strategic. And yun. Di ba? Hindi yung pinakamatapang, yung madaldal at sumisigaw-sigaw dyan. Kahihiya talaga. Kahihiya nito si Marcos. Alam mo, ewan ko. Yung sanang may mga magagawa dyan, sana kumilos na kayo. Pag-resignin nyo na ito si Marcos. strategic doesn't necessarily mean you have to be loud. You are making yourself look like a frontman for Washington. A lot of people might think you are. Ayan, mukha ka daw yun na nga masama nun eh. Ikaw na yung umaharap, di ba? Mukhang fraudman of Washington, pero yung Washington, gantin din ng puri sa China. Kawawa, Marcos. Ay, nako. Ay, nako, sana. Kaya nga, alam mo mga kababayan, etong mga nadarating. Kasi ako, aside from the corruption na matindi, na consequence, yung sipa ng ginagawa niya sa China, talagang sablay eh. Sablay.
it should be, alam mo yun, maging peacemaker ka. Negotiation, pag kuwari nakikipag-negotiate ka, hindi laging pagalit. Diba? If you want to get something, hindi pa pwede magsusungit ka. Hindi. Masungit kami, bahala kayo. Hindi, that's not how negotiation goes. Alam mo, napanood ko kasi yan kay si Donald Trump, hindi pa politiko yan. Lahat ng Apprentice pinanood ko. Lahat ng season ng Apprentice. Kaya nga yung mga salita niya, sabi ko, may meron tong kinabukasan pag tumakbo ito sa politika. Kasi marunong siya mag-negotiate. And that is the best way to deal with problems. You have to learn how to negotiate. Hindi laging galit. Pag lagi kang galit, sa tingin mo makikipag-negotiate pa yung tao sa'yo? Hindi na. Aalis na lang, iiwanan ka. Makikipag-negotiate sa iba. You have to make him realize that he needs you. That he will get something from you. Kaya kunin ka niya. O kunin yung service mo. Dapat ganun. Ito si Marcos, ewan. O di nagmukha ka ngayon tanga dyan sa ASEAN. Di ba? Tapos may palusot ka pa doon kaya ka wala sa picture kasi yung sa 0-0 tariff, ganyan-ganyan. Hindi, choice namin yun na ayaw namin na zero tariff kasi malulugi yung mga local natin. Ulul, wala naman tayong local. Nagkaloka-loka na nga tayo, puro nga import ang ginagawa natin eh. Huwag tayo naglulukuhan. Talagang wala lang respeto sa'yo. Akala mo lang, pinasasakay ka ni Trump, akala mo lang, may video pa nga na hindi ka pinansin eh. Tama, mali. Oh. Tapos ngayon, pilingero ka na akala mo, matapang ako kasi pinutakan ko ang China. Alam mo, sabi ko nga sa'yo, ang tunay na matapang, naalala ko yan nung panahon ko sa high school ako noon. Yung mga maiingay, yung mga feeling siga-siga, hindi naman po talaga yan ang matatapang. Ang talagang matatapang yung tahimik. Yung hindi nakikisali sa gulo. Pero subukan mong ibuli. Meron kang kalalagyan. Yun ang tunay na matapang. Yung hindi maingay. Marunong mag-isip. Sabi nga nitong mama na ito, itong nasa yung huling video natin, hindi yung pinaka-loudest, kung hindi yung pinaka-strategic. Yun po dapat ang tamang approach. Ikaw, pinaka-maingay. Wala sa lugar yung pagbablast mo. Again hindi ko sinasabing wag natin palagan ng China. Pero ilagay mo sa tamang lugar. Tama, panahon yan. Kaya sabi nga, hindi porket tama, ay tama nang gawin. You have to do it in the right time, in the right place. Diba? Parang pagtatalik yan eh. Pagtatalik talaga. Hindi. Dapat walang masama na makipagtalik ka sa asawa mo. Tama, mali? Asawa mo yun eh. Pero ilagay mo sa tamang oras. Bakit? Pag wala sa mood yung asawa mo, pilitin. Ilagay mo rin sa tamang lugar. Hindi porket umano ka na L ka, kahit saan na lang, babanatan mo na. Tama, mali? Nasa tamang lugar at nasa tamang panahon. Etong ginawa mo dito sa ASEAN, grabe. Yung mga media, international media, laman ka. Sikat ka bilang, tawag doon? Nagtantrums. Hindi kasi, si Pangulong Duterte, kumpara mo. Si Pangulong Duterte, pag nandyan siya, hindi siya nagjo-joke. Hindi siya bumabanat sa Amerika. Pero pagka ang kausap niya iba, minura niya pa nga si pangalan nito, yung dati nilang presidente, si Obama. Di ba, minura niya pa? Kaya nga sabi nga ng iba dyan, yun ang dahilan kung bakit nakulong si Pangulong Duterte kasi galit ang CIA sa kanya, something like that. Yeah? Pero inilagay niya sa lugar. Hindi niya isinabi yun
sa mga ganyang formal na lugar o ang purpose nito, diplomasya. Ang purpose nito ay para magkaayos. Hindi niyan yan inilagay. Nasa lugar, hindi yung katapangan mo. Mali ka, brad eh. Ang problema sa'yo, ewan ko. Kung yung nagpapayo sa'yo, tanga. O sadyang lutang ka lang nung nagsalita ka dyan. Hindi, ako nagtatanong lang ako ha. Mali po kasi. Anyway, maraming salamat po. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang